tanggapin, O Diyos, at kalugdan habang nabubuhay. Ika'y aking hatugan at pagsambang wagas. Itataas buong puso at isipan at lakas, pagkat ako'y ibig sa'yo. Itaas na namin pagsama ay pagsambang wagas. Deserve ng Panginoon ang iyong pagsama. Lift up your voices. Shahida Mato Parade. Mananakas ay tanggapin, O Diyos, at kalugdan habang nabubuhay. Ika'y aking hatugan at pagsambang wagas. Itataas buong puso, isipan at lakas, pagkat ako'y ibig sa'yo. Ano ang ating ang buhay ko ang pagsambang wagas. Kita lahat tayo ay sa Panginoon. Yes! Isipan at lakas ay tanggapin, O Diyos, at kalugdan habang nabubuhay. Ika'y aking hatugan at pagsambang wagas. Taas buong puso, isipan at lakas, pagkat ako'y ibig sa'yo. Pagkat ako'y ibig sa'yo. Pagkat ako'y ibig sa'yo. Kalwalhati ako ang saysay. Let's bring tongues, hallelujah. Pray the Spirit right now, pray in tongues. Open your mouth and pray the Spirit, hallelujah. I-clear up po natin yung atmosphere, hallelujah. Let us clear up the atmosphere, hallelujah, by praying in tongues right now. Begin to speak mysteries in the Spirit. Let your Spirit pray right now. Hallelujah. It's between you and God. It's between you and Jesus. All of us pray in tongues. Father, we destroy every pocket of darkness in our places, every hindrance. We broken in the name of the Lord. Pray in tongues. Shahina Mako Parade. Every opposing spirit, every unclean spirit, attacking my brethren, attacking my brothers and sisters, I find it in the name of Jesus. All the authority of power and the influence of power. Shahina Mako Parade. Pray.
authority over you. In the name of Jesus. I cancel all their assignments and I destroy all their attacks in the name of Jesus. Every monitoring spirit, you that in the spirit, you will of the cross, and every satanic agent, you are foul in Jesus' name. Every entering spirit, attacking eyes right now. Mga spirit mo na mga atake sa emosyon, sa kaisipan na aking mga kapatid, na natin po ngayong umaga, I command you to depart from them. Go! Come on, stand in the name of Jesus. I take authority over you, and the blood of Jesus is against you. Father, flood this place, flood this house of prayer with the blood of Jesus. Remosuko presentea. Holy Spirit, freely move in the name of Jesus. Freely move, exalt and magnify the name of Jesus in this place. Yamakataya Ramasahilama Handelebekelebesikataya Rebekeziara Ramakataya Ranana Ramasiya Lord, habang na ipapangaral na itataas ang pangalan ni Jesus, move mightily, Holy Spirit. Lord, I pull out every arrows from my enemies in Jesus' name. Lord, I pull out every arrows of lukewarmness. Every arrows of hypocrisy and pride, I pull it out in the name of Jesus. Ramasuko presentea, Shahila Mato Parade. Oh God, expose everything that is not of you, Lord God, in the name of Jesus. Oh Shahila Mato Parade, rebuke us, discipline us, purge us, Lord. Yamakasuko presentea. Oh Father, I worship you. I release your angel of hunger, Lord, and thirst right now in the name of Jesus. Minister in the name of the Lord. You say that I cancel all your assignment and I destroy all your attacks in the name of Jesus. I nullify all your works in the name of Jesus. Thank you, Lord. Everybody say, Lord Jesus. Sabi po natin lahat, Lord Jesus, I come to you this morning with humility, Lord. Panginoon, ikinuumpisal ko ang aking mga pagkakasala, ang aking mga pagsalangsang laban sa iyo. Patawad, Lord Jesus, sa lahat ng aking mga pagkukulang, pagkakasala, pagkakamali sa isip, sa salita, at sa gawa. Hugasan mo mo, Panginoon, ng banal mong dugo. Sabihin po natin lahat, Lord Jesus, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Pumasok ka sa aking puso, maghari ka sa aking buhay. Salamat po, Jesus. Sabihin po natin pamuli, Lord, I choose to forgive and I release, Lord, lahat ng mga taong nagkasala laban sa akin, mga taong nanakit laban sa akin, I release them. I forgive them as you forgive me. In Jesus' name. Pamuli po sabihin natin, Lord Jesus, fill me with your Holy Spirit. In Jesus' name. Amen. Amen. And all God's people shout, Hallelujah! Bibilang po ng ano, bigyan natin ng isang malakas na hallelujah si Father, si Lord Jesus, at si Holy Spirit. 1, 2, 3. Hallelujah! Parapahan natin si Lord. Hallelujah. Sige po yung lakas sa palakpak para sa Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Wow, praise God. Thank you, Jesus. Praise God, hallelujah. Hallelujah. Let's give Jesus a mighty shout.
of hallelujah. Once again, 1, 2, 3. Hallelujah! Palakpakan natin si Lord. Hallelujah! Palakpakan na. Hallelujah! Amen. Amen. Thank you, Jesus. You know, in the past few days, hallelujah, I felt something strange in my spirit. And I know that the Lord is speaking to me about the message this morning. Nabasahin natin ang ating main context this morning, Matthew chapter 5, verse 6. Basahin natin sa English, Matthew chapter 5, verse 6. Thank you, wonderful Jesus. Sabi mo nga sa katabi mo, I'm glad you're here. Hallelujah. Sabi mo sa kanya, alam ko, busy ka, pero mahal mo si Lord. Amen. Lahat ng mga nagmamahal sa Panginoon, say Amen. Sabay-sabay po natin basahin ang nakasulat dyan sa Matthew chapter 5 verse 6. Hallelujah. Si Lord Jesus po nagsabi po niyan. Hallelujah. From the mouth of our precious Jesus. Ang sabi po niya, blessed are those. Hallelujah. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Hallelujah. Read it with me. Sabihin po natin, blessed, sabay-sabay tayo, 1, 2, 3, go. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Hallelujah. Now, sino na po dito yung naranasan mo ng magutom? Hallelujah. Pakitaas nga ng kamay ng mga nakaranas ng magutom. Thank you, best man. Hallelujah. Yung mga nakaranas ng magutom, taas ang kamay. Sige po, taas ang kamay. Hallelujah. Thank you, Jesus. So yung mga hindi nagtaas ng kamay, hindi nyo ba naranasan magutom? Hallelujah. So kung di mo ba naranasan magutom, hindi ka makaka-relate sa message today. O baka hindi nyo lang nag-gets yung tanong. Yung mga nakaranas ng magutom sa kanilang buhay, once upon a time, taas ang kamay. Hallelujah. Lahat tayo, praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Alam po ba ninyo yung description for the scripture of those who hunger and thirst for righteousness are blessed. Tingnan po kayo sa akin, hallelujah. Pinagpala po ang tawag sa mga taong gutom at uhaw sa katuwiran. Notice, no? Pansinin po ninyo, sabi po dyan, hindi mo pa man ginagawa, ha? Yung gutom at hindi mo pa man ginagawa. Hallelujah, thank you, wonderful Jesus. Yung nakaramdam ka pa lang ng gutom at uhaw, simply means na start pa lang sa desire sa puso mo na gumawa ng righteousness. Ang sabi ni Lord, pinagpala ka na. Hallelujah. How much more kapag in-action mo na? How much more kapag in-apply mo na? How much more kapag ginawa mo na ang matuwid sa harapan ng Diyos? Hallelujah. You don't understand what hunger and thirst can do to a person. Hallelujah. Thank you, wonderful Jesus. Ang natural po na expression natin mga tao, no? Kapag kailangan po natin ng pagkain at tubig, ano po ang tawag doon? Kapag kailangan natin ng pagkain at tubig, ano pong tawag natin doon? Gutom at uhaw. Tama po ba? Hallelujah. Simple lang, kapag kailangan mo ng pagkain, ibig sabihin gutom ka. Kapag naghahanap ka naman ng maiinom, ibig sabihin na uuhaw ka. Tama po ba? Listen, isa po sa pinaka-clear na indikasyon o senyales that something is wrong physically is when we lose our appetite. Are you following? O di ba, kapag may nararamdaman ka, no? Kahit lagnat na lang, di ba wala ka namang ganang kumain? Tama po ba? O kapag may sakit ka, lalong malakas ka kumain. Hallelujah. Yes, kaluan na rin yan, harapuan. Hindi po ba? Are you following? Thank you, wonderful Jesus. O yung appetite mo, ano, kapag meron ka nararamdaman or there's something wrong, hallelujah, sa iyong physical na katawan, yung appetite mo ay mas lessen, no? Compare kapag wala kang nararamdaman. Tama po ba? Nakakasunod po ba? Are you following? Hallelujah. Thank you, wonderful Jesus. It is the same spiritually. Ang magutom at mauhaw sa Diyos ay napakahalagang bagay sa buhay nating mga tagasunod kay Kristo. Amen po ba? It's the way God made us. Kaya nga sabi ng psalmist sa Psalm 73 verse 25. Psalm 73 verse 25. Ang sabi po niya sa English, whom have I
whom have I in heaven but you? And there is none upon earth that I desire besides you. Masahin nga natin yan sa Ama po yan. Ang sabi niya po sa Tagalog, anong mayroon ako sa langit kundi ikaw? At liban sa iyo'y wala akong anumang ninanasa sa lupa. Siya lang yung desire niya. Si Lord lang yung gutom niya. Si Lord lang yung desire ng puso niya. Hallelujah! When you are hungry for God, and you come to the point where you understand na siya lang ang lahat sa iyo, lahat ng mga bagay sa mundo, mga bagay na ino-offer ng mundo, magsisimulang mag-fade o lumabo sa paningin mo. Bigla silang mawawala ng halaga sa iyo. But on the other hand, kapag hindi naman tayo gutom sa Panginoon, yung appetite mo, o yung nagpapabusog sa iyo ay mga bagay sa mundo. Sa paanong paraan mo malalaman, nag-iisip ka na ng makamundo, nagsasalita ka na ng makamundo, at lalong gumagawa ka na ng makamundo. Are you following? Nakakasunod mo ba tayo? Kaya nga po, sabi ni John sa isa sa kanyang makasulat sa 1 John 2. 1 John chapter 2, verse 15 to 16, na sabi niya, do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. While reading this message, I just felt the presence of God strong. As if na sinasabi yan talaga ni Lord sa atin this morning. Pakibalikan mo nga, do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Verse 16. Ang sabi sa verse 16, for all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. Notice, ang sabi po niya is not of the Father. It's not surprising na kung bakit ang pag-ibig ng Diyos ay wala sa mga nagmamahal sa mundo, because ang sabi niya is not of the Father but is of the world. Maliwanag mo, sabi niya, the love of the Father is not in Him. Yes, of course, mahal ka ng Ama. Pero yung pag-ibig niya nasa labas lang ng puso mo. Why? Dahil ang pag-ibig niya may ibang nakapwesto sa puso mo. At yun ang pagmamahal natin sa mundo. Kaya walang lugar ang pag-ibig ng Diyos sa loob. Nasa labas lang kasi may naka-occupy. Hallelujah! Roma sa Hidemento Marane, we cannot serve two masters. In fact, ang actual na kalagayan ng mga nagmamahal at kumakaibigan sa mundo ay kaaway ng Diyos. Di po ba yun ang sabi ni Santiago? Sa James chapter 4, verse 4, anong sabi niya? Do you not know? Hindi ba ninyo alam ang sabi niya? That the friendship with the world is an enmity with God. And whoever therefore wants to be a friend of the world makes himself an enemy of God. Makaaway mo na ang lahat, wag lang ang Diyos. At sabi ng mga sons of Korah, sabi niya kung paano ang usa ay nananabig sa batis na umaagos. Gayon nananabig ang aking puso o ang aking kaluluwa sa iyo, Diyos. Nasa Psalm 42 verse 1 po yan. At sa verse 2, pansinin po niyo, sabi niya sa verse 2, move ka ng verse 2 ng Psalms 42 verse 2. Hallelujah sa above. Thank you, wonderful Jesus. Ang aking kaluluwa ay nauuhaw sa Diyos. Sa buhay na Diyos. Kailan ako makakarating at makikita ang mukha ng Diyos? At sabi niya, ang aking kaluluwa ay nauuhaw sa Diyos. Sa buhay na Diyos. In-express ng psalmist kung gaano kahalaga at kung gaano niya kailangan ng Diyos by saying na ang kanyang kaluluwa ay nauuhaw sa Diyos. Paliwanag ang message. 6 na pwede natin makita din sa verse 1, kailangan niya ang Diyos.
Pag-uhaw ka, ano kailangan mo? Tubig, tama mo ba? Kailan maiinsan ang uhaw mo? Kapag nakainom ka na, tama? Siya ganun eh. Para bang sinasabi ng psalmist na ang tanging makakapag-satisfy ng kanyang kaluluwa ay ang Diyos. Tama po ba? Hindi siya kailanman masasatisfy hanggat hindi niya nararanasan ang Diyos. Ang lalim. Ang lalim ng pangangailangan niya sa Diyos to the point na sinabi pa niya, kailan ako makakarating at makikita ang mukha ng Diyos. Inihintay niya po ang araw na yun when he will see God face to face. Ganun po sa kagutom. Hallelujah! Katulad po ni King David sa Psalm 17 verse 15. Psalm 17 verse 15, ang sabi niya, as for me, I will see your face in righteousness. And praise God, He's now with the Lord. Ang sabi niya, I shall be satisfied when I awake in your likeness. He describes His own future. Na glorious yung magiging future niya. In-anticipate niya na makikita niya ang mukha ng Diyos. I shall be satisfied when I awake. Alam ni David yung transition ng kanyang buhay mula sa buhay niya dito sa mundo hanggang sa kanyang susunod na buhay ay katulad ng paggising. Alam niya na ang susunod na buhay niya ay mas dakila at mas totoo. Kaya siya ganun kagutom sa Diyos. Hallelujah! Pansinin po ninyo ginamit ang salita, when I awake. Referring to His resurrection. Same po yan and connected yan sa sinabi niya sa Psalm 16 verse 10. Psalm 16 verse 10. Sabi niya, for you will not leave my soul in Sheol. Hell po yan. For you will not leave my soul in Sheol, nor will you allow your Holy One to see corruption. How about you? Tanungin mo nga katabi mo, sabihin mo sa kanya, how about you? Ang hina naman. Sabihin mo sa kanya, how about you? Hallelujah. Are you excited to meet the Lord? How hungry are you for God? Kung magiging totoo lang sa sarili mo this morning, from scales of 1 to 10, anong level ng gutom mo sa Panginoon? Kung ibibase mo sa iyong spiritual condition today, anong level ng gutom mo sa Lord? 1 ang pinakababa, 10 ang pinakamataas. Please answer that question. How hungry are you? When there is no hunger for the presence of God, isang nakakaalam ng indikasyon po yan that something wrong spiritually. Sounds tough, but clear indication po yan that there is something wrong in your spirit. And it affects your heart. Maaaring hindi na ang Diyos ang heartbeat ng puso mo. We need to understand that our hunger for God will be our fuel. Yun ang magiging langis natin. Alam po ba ninyo kung paano yung sasakyan? Pinapagana ng isang langis para makarating sa kanyang destination. Same sa hunger natin sa Diyos. So we can continue to grow deeper in the Lord. Kung wala kang hunger for God, mai-stuck ka na lang sa level na naroon ka. And if that happens, masasabi mo bang mararating mo yung destiny of the Lord for you? Masasabi ba natin na I have finished the race? Maririnig ba natin kay Lord yung, well done, my good and faithful servant? Amen? Hallelujah! I'm sure lahat tayo mag-agree dito. Kapag nasobrahan ang katawan ng junk food,
Or mas kilala natin sa tawag ng mga unhealthy food. Nagkukos po yun ng sakit physically in the long run. Tama po ba? Kapag ang pinapakain natin sa ating mga katawan ay unhealthy food, it affects our appetite. At yung ating katawan, same thing in our spirit. Kapag ang pinapakain natin sa ating mga spirito ay mga bagay na unhealthy, mga bagay na hindi nakadesign para sa katawan, mga bagay na hindi nakadesign para sa ating mga spirito, mga bagay na hindi galing sa Diyos, which is unclean things, it can lessen or decrease our spiritual appetite. You know, no wonder you're no longer excited about the things of God. You are not as excited as before. Which is in the first place, dapat mas higit ka na ngayon kaysa dati. The moment your hunger level declined, it's a sign that you are under demonic attack. When there is no appetite to come to God's presence, para ka na lang hinihilang papunta ng church. No appetite to pray. Boring na sa iyong manalangin. No appetite to stay and spend time with God. No appetite to praise God. Or no appetite for any spiritual activity. It's a sign that you are under spiritual attack. Tingin po kayo sa akin. You can be preaching. Pwede kang mag-preach all you want. Yet your hunger is lost. So yung pag-preach is not a validity na ikaw ay gutom sa Diyos. You can be singing. Ikaw na yung pinakamagandang boses. Yet your hunger is lost. You can be attending church. Yet your hunger is lost. And no matter how much I encourage you, no matter how much I counsel you, and even if I give all the chapter and verses in the scripture to you, if you are not hungry, kung hindi ka gutom, I will not be able to help you. Napansin mo ba ninyo in your Bible? Lahat ng mga pinagaling ni Lord, lahat ng mga nakaranas sa Diyos, lahat sila ay gutom. Kaya nila naranasan ng buhay na Diyos. And maybe the reason why you cannot hear God anymore is because you have lost your hunger for God. Iniisip ka pang ibang dahilan. Maaaring may ibang dahilan, pero I believe ang kawalan natin ng gutom sa Diyos ay ang major reason kung bakit gano'n. Observe mo yung paligid mo, makikita natin mga Kristiyano satisfied sa junk foods. These are Christians who don't want to be disturbed. Christians who are too comfortable in their comfort zone. Christians who don't want to try new things. Pag niyaya mo, favorite nilang response sa'yo, kayo na lang. Let's wake up. Don't play with your eternity. Because no matter what you do, hindi kailanman maibibigay ng mundo ang satisfaction na hinahanap ng Lord.
Di po ba kapag satisfied ka, peaceful ka, mayapa ka? Tama po ba? Sa John chapter 14, verse 27, so above, sabi niya, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo, hindi kaya ng ibinibigay ng sanlibutan. Ang ibinibigay ko sa inyo, huwag mapaghabang inyong puso o matapang. Posible na hindi ka mapaghabang at matakot kapag ang kapayapaan ng Diyos ay nasa puso. Your contentment or your satisfaction can only be found in Jesus. And in Jesus alone. No wonder na kung bakit ang mga early Christians walang halaga sa kanilang mga material na bagay. Sa punto na pinagbebenta nila kanilang mga ari-arian para ipamahagi sa lahat ayon sa mga kailangan ng bawat isa. Robe, Sike, Pleneo, Comrone, masaya lang silang magkakasama. At ang tanging gusto lang nilang gawin na nagpuri sa Diyos. For the sake ng mga nagno-notes, nasa Acts 2:44 to 47 po yan, kung gusto nyo basahin. I'm not saying na hindi mo kailangan magtrabaho. I'm not saying na hindi mo kailangan ng pera. I'm not saying na kailangan mong ibenta ang lahat ng ari-arian mong sinasabi ko lang. Hindi dapat dyan sa mga material na bagay nakadepende ang kasiyahan mo. Ang satisfaction mo, ang contentment mo, dapat sa Diyos. Hallelujah. You know, let's face the reality. Many Christians, they look for happiness. Tingin po kayo sa akin, and fulfillment in any other area except in their relationship with God. It may be human relationship. Iniisip nila na kapag nagkaroon sila ng kapartner o katuwang sa buhay, magiging kompleto na sila. Feeling nila yun ang magdadala sa kanila ng satisfaction. Feeling nila yun ang feel ng void sa puso nila. Paano pag nag-aaway na? Paano pag di na kayo magkaintindihan? Maaaring sa iba, hinahanap nila yung happiness nila sa posisyon. Kapag narating ko na ganitong certain level sa career ko, okay na ako. Paano kung di mo narating? Sa iba naman, ang kasiyahan nila sa pera. Kapag may pera, masaya. Kapag walang pera, malungkot na. Hallelujah. Tingnan mo yung mukha na katabi mo. Pag malungkot yan, walang pera yan. Hallelujah. Tingnan mo yung mukha na katabi mo. Hallelujah. Hindi naman yan malungkot. Thank you, Jesus. Sa iba naman na naging escape nila sa kanilang kalungkutan, mga physical pleasure. Outing dito, outing doon. Gastos dito, gastos doon. Punta dito, punta doon. Kung saan-saan hinahanap yung longing ng mga puso natin. Tingin po kayo sa akin, pinipilit natin takpan ang mga kakulangan sa ating puso ng mga bagay sa mundo na alam naman natin kanyan ay hindi kanyan kayang bigyan ng tunay na kasiyahan. Amen po ba? Ang kailangan natin ay si Jesus. All you have to do is go back to the Lord. Nung masubukan lahat ng prodigal son, sa Luke 15, ang mga bagay sa mundo, nothing satisfied him. In fact, nung matauhan siya, tanging naisip niya ay bumalik sa kanyang ama. Ano mga bagay na na-realize na naisip niya? Yung mga alila ng kanyang ama, nasa labis-labis sa kanilang pagkain, pero siya nabugutom. Na-realize na hindi worth it ang panandali ang kasiyahan sa mundo kaysa sa posisyon niya bilang anak ng kanyang ama. Don't trade your birthright for a bowl of soup. Hallelujah! Alam po ba ninyo nakakalungkot?
yung inaalaw natin na matabunan ng mga ibang bagay ang gutom natin sa Diyos. We desire everything except God. Small dose lang yung time na binibigay natin sa Diyos every day. Kasi iniisip natin sa Sunday na lang ako babawi. Ang sabi ng psalmist sa Psalm 84 verse 10. Psalm 84 verse 10, ano sabi niya that? For a day in your courts is better than 1,000. Pagsama-samahin mo man ang magagandang bagay na naranasan niya sa mundo, hindi niya maikukumpara ang isang araw na kasama niya ang Panginoon. Hallelujah. Sa Psalm 27 verse 4, si David, Psalm 27 verse 4. Hallelujah. Ano pong sabi niya dyan? Hallelujah. One thing I have desire of the Lord, that will I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord. Hallelujah. Isa lang ang desire niya sa Panginoon. Isa lang ang aking hinahanap, sabi niya, that I may dwell in the house of the Lord. Ano pong sabi niya dyan? Every Sabbath day lang ba? Once a week lang ba? Every prayer meeting lang ba? Hindi! Ang sabi niya dyan, all the days of my life. Ang sabi niya, sa bawat araw na kanyang buhay, to behold the beauty of the Lord. Hallelujah. Balikan nga natin yung main context natin sa Matthew chapter 5 verse 6. Ang sabi niya dyan, blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. You know, hungry people are passionate people. Pag sinabi po natin passionate, ang ibig sabihin po niya sa dictionary, showing or caused by strong feelings or strong belief. Passionate ka, meaning intense yung passion mo, hindi ordinary. Hallelujah! Yung hunger mo sa Diyos ang magiging dahilan na magiging passionate mo kay Lord. It starts with hunger. Paano magiging malalim ang pag-ibig mo sa Diyos kung hindi ka gutom? Kaya nga mga gutom sa Diyos, yung passion nila, totoo eh. Anong sabi dyan? For they shall be filled. Hallelujah! Walang problema sa Diyos. Pupunuin ka niya. Hallelujah! Kung ikaw ay gutom, everything God forms, He fills. Hallelujah! Nilikha niya ang dagat. Nilagyan niya ng mga isda. Nilikha niya ang lupa. Nilagyan niya ng mga hayop at halaman na pwedeng tumubo sa lupa. Nilikha niya ang himpapawid. Nilagyan niya ng mga araw. At bituin, nilagyan niya ng mga ibon. Hinubog niya ang mga tao and breathed the breath of life. Nilagyan niya ng spirito. Hallelujah! And became a human being. Everything God formed, He fills. You know, nagre-respond ang Diyos dun sa capacity na meron tayo. Na kung ano lang ang lalagyan mo, yan lang ang pupunuin niya. Kung ang level ng gutom mo na ay nasa level 1 lang, He will meet you there. Pero kung yung gutom mo nasa level 10, pupunuin pa rin niya ng Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Palapakan natin si Lord. Hallelujah! If you are hungry, He will fill you. Hallelujah! Not just fill you, but He will satisfy you. Hallelujah! When God fills, He satisfies. Hallelujah! Psalm 107 verse 9. Psalms 107 verse 9. For He satisfies the longing soul and fills the hungry soul with goodness. Hallelujah! Thank you, Jesus. You know, as I said a while ago,
God responds to a capacity. If you don't want anything, you won't get anything. If you don't need anything, you won't receive anything. Natatandaan niyo po ba yung feeding of the 5,000 sa John chapter 6? Na kung saan meron silang 2 fish and 5 loaves? We know the story. Hallelujah, lahat sila ay kumain. At may sobra pa. You know why? It was their hunger that moved the Lord. Hallelujah. Kung gutom ka lang sana, kapatid, pupunuin ka ng Diyos. Hallelujah. As I said earlier, you don't know what hunger and thirst can do to you. Hallelujah. Sa mga ibang tao, kapag bumakalam po ang kanilang sikmura, nakakaisip na po sila ng hindi tama. Yung iba nagnanakaw para lang makakain. One time may napanood po akong documentary na kung saan mga kababaihan po ibinebenta po nila ang kanilang katawan kapalit ng bigas. Grabe. Ibang nagagawa ng gutom. Tama po ba? Meron pong true story, merong magkakaibigan, bumagsak po ang kanilang sinasakyan aeroplano. Doon po sa isang puno po ng snow. Bumagsak po doon. Ang nangyari po, hallelujah, merong mga namatay, meron din pong mga nag-survive. At alam po ba ninyo, ginawa ng mga nag-survive in order for them to survive from hunger? Kinain po nila yung kanilang mga kaibigan. O para mas ma-appreciate mo ang gutom, during our prayer and fasting, di po ba nakakaramdam tayo ng gutom? O yung katabi mo, hindi gutom kasi hindi nag-join. Hallelujah. Tingnan mo yung katabi mo, hallelujah. Ayaw mo ba? Alam mo kapag gutom ka, kahit yung hindi mo naman talaga kinakain, na-appreciate mo na. Tama po ba? Lahat halos masarap sa panlasa mo. You know, there was a story in 2 Kings. Nalala niyo po yung story ni Ben-Hadad. Siya po ang hari ng Syria that time, nung panahon po na yun. Sa verse 8 ng 2 Kings chapter 6 verse 8. 2 Kings chapter 6 verse 8. Now the king of Syria was making war against Israel. And he consulted with his servants saying, my camp will be in such and such a place. My point is, gusto ko makita po ninyo na nagkaroon po sila ng labanan. Mababasa po natin dyan na sila po ay nakipagtikman laban sa Israel. Tama po ba? Pero nagalit po ang hari ng Syria kay Elisha. Dahil nalaman niya that because of him, nalaman ng hari ng Israel ang mga plano ni Ben-Hadad. So ginawa po ng hari ng Syria ay pinaharap na si Elisha hanggang makita nila ito sa total. And we know the story. Nung lulusubin na sila ng mga Syrian forces, binulag sila ng Diyos. Sinasummarize ko nila po. At ang ginawa po ni Elisha, dinala niya ang mga taong ito. Yung mga binulag ng Diyos, dinala niya po sa loob ng Samaria bilang bihag. At nung makita po sila ng hari ng Israel na nasa loob ng kampo, sabi niya po kay Elisha, my father, shall I kill them? Shall I kill them? Hallelujah! Parang bang opportunity na nila yun eh. Tama po ba? Pero sabi ni Elisha, huwag mo silang papatayin. Ang ginawa po nila, pinakain po nila sila, pagkatapos, pinakawalan na nila para makapalit sila sa kanilang Panginoon. And I believe, dahil sa kabutihan na ginawa ng Israel sa mga Syrian forces, ang sabi po ng verse 23 ng 2 Kings chapter 6 verse 23, ang mga taga-Syria ay hindi na po sumalakay pa sa lupain ng Israel. Pero ginawa po nila ngayon ang naging dahilan ng matinding galit ni Ben-Hadad. Ang ginawa po niya, kinupkup po nila ang Samaria. Nasa verse 24 po yan. Ang sabi po niya, and went up and besieged Samaria. Pinalibutan po nila ang buong Samaria. At alam po ba ninyo ang naging resulta ng besieging na ginawa nila? Sabi sa verse 25, there was a great famine in Samaria. Tama po ba?
Kasi hindi sila makalabas eh. Walang trading na nangyayari outside doon sa lugar ng Samaria. Walang trading na nangyayari sa ibang lugar. Kung ano lang yung pagkain na natitira doon sa loob, yun lang ang kinokonsume nila. At dahil sa gutom, pansinin po ninyo ang sabi dyan sa verse 25. Basahin nga natin, kuya. Verse 25. And there was a great famine in Samaria, and indeed they besieged it until a donkey's head was sold for 80 shekels of silver and 1/4 of a cup of dung. Alam po ba ninyo yung cup? Pupu. Dropping from 5 shekels of silver. Binibili po nila ang ulo ng isang asno sa halagang 80 shekels of silver. Sinners ko po, kung magkano po ngayon sa currency natin yung 80 shekels of silver, nasa 21.63 US dollars. Kung sa Philippine money, nasa mahigit sa 1,000 ulo lang po ng asno. Ganun na po kamahal. At ito pa pong sabi niya dyan, yung 1/4 ng tayo ng kalapate, may halaga pa. Imagine sa sobrang gutom nila, kahit tahi ng kalapate, binibili nila para meron lang silang makain. Siguro yung pupo ng kalapate ginagawang soup siguro. Ano ba pwede mo lutuin sa pupo ng kalapate? Hallelujah. Ginagawa nila ng soup, no? Hallelujah. Ano ba bang pwede? Torta siguro pwede, ginili, no? Talaga mo naman. Kaya gawin mo lumpia, hallelujah. Grabe, pupo. And to make it even worse, jump ka ng verse 28 and 29. 28 and 29 ng 2 Kings chapter 6. 28, kuya. 28 hanggang 29. To make it even worse, then the king said to her, what is troubling you? Pero po kasi babae na lumapit sa kanya, nag-iiyak. And she answered, this woman said to me, give your son, that we may eat him today, and we will eat my son tomorrow. Grabe! Sa verse 29, so we boiled my son. Itatala, pwede ba eh? Tama mo ba? Yung book ng kalapate, pwede pa. Pero parang pakuluan mo yung sarili mo na lang. Imagine mo si Tita Grace, pinapakuluan si Ellie. Hallelujah. Amen. Tita Jo, pinapakuluan yung kalahati ng gagawa niya. Can you imagine? So we bought my son. Hindi lang nila pinakuluan. Ano sabi niya? And ate him. And I said to her, the next day, give your son, that we may eat him. But she has given her son. Nang dahil sa kanilang gutom, they are eating even their own children. Why I am saying this? Because I want to show you what hunger can do to a person. When you are hungry for God, you will accept everything from God. Hallelujah! Walang lugar sa iyo katamaran, walang lugar sa iyo disobedience. Walang lugar sa iyong lukewarmness and backsliding. Hallelujah. Amen po ba? Amen. Na kailan natin pwede sabihin na hindi tayo gutom? Kapag busog ka. Tama po ba? Kapag busog ka, kahit sisig ni Tita Grace, hindi mo kakainin. Tama po ba? Busog ka eh. Sabi ng baba, hindi ako kakainin ko. Thank you, Jesus. Sarap kasi nasisip ko, Tita Grace, no? Hallelujah. Thank you, Jesus. I mean, kapag busog ka, yung pagkain mo, hindi katulad kapag ikaw ay gutom. Tama po ba? Kaya nga sabi ka sa Psalm 27 verse 7, Psalms 27 verse 7 sa above. Psalms 27 verse 7 sa above, ang sabi niya, ang taong busog ay nasusuya sa pulot-pukiyutan. Dali mo sa RTPV, kuya. Ngunit sa taong gutom, ang bawat mapait ay katamisan. Sa RTPV version, ang sabi niya po dyan, hallelujah. Psalms 27 verse 7, sa RTPV, verse 7, kuya. Pakinggan mo Yahweh sa aking palawa. Psalms 27, Proverbs 27, verse 7 sa RTPV. Ang sabi niya, ang taong busog ay tatanggi kahit sa pulpukiyutan. Ngunit sa taong gutom at
means kahit ang ampalaya. Hallelujah. Amen po ba? Hallelujah. You know, when you are full of things that are not from God, tingin po kayo sa akin, ang buhay mo ay puno, occupied ang buhay mo ng mga bagay sa mundo. The cares of this world, the deceitful riches of this world, you will not be able to taste the good things that are from God. And all of this, lahat na nito, cares of this world, deceitful riches of this world, can choke the word in you that is in you. You know, and you will become unfruitful in the kingdom of God. Di po ba yun ang nakasulat sa Mark chapter 4, verse 18 and 19? For the sake ng mga naglalooks. Naalala niyo po si Martha? Tingnan lang po kayo sa akin. Naalala niyo po si Martha? Occupied siya ng mga gawain sa bahay. As if na para bang meron siyang deadline. Tingnan mo kayo katabi mo, kung laging mukhang may deadline. Sabi mo sa kanya, hinga-hinga rin, sis. Hallelujah. Ano ba? Apurito! Abala-abala siya! Hallelujah! Pero si Mary, pagdating ni Jesus, she sat down at the feet of Jesus. Hindi naman sa hindi gagawin ni Mary yung trabaho niya. And I personally believe, hindi naman intensyon, hallelujah, ni Mary na hindi tulungan si Martha. Inuna niya lang ang Diyos. Hallelujah. Hindi naman sa hindi ka magkatrabaho. Hindi naman sa hindi ka kikita ng pera. Pero Martha, unahin mo ang Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, Martha, sigurin mo ng konti. Wala sa alam ng tayo. Sabihin mo sa kanya, Martha. Kayo sabihin yung lagi sinasabi nila, Martha, mukha ka ng bruha. Sabihin mo sa kanya, Martha, unahin mo ang Diyos. Sige, sabihin mo sa kanya, Martha, unahin mo ang Diyos. Hallelujah. Amen po ba? Kaya nga po sabi ni Jesus kay Martha sa Luke 10:41-42, and Jesus answered and said to her, Martha, Martha, you are worried. Kaya rin ako kasi kilatak Martha ang Lord. Hallelujah. Martha, you are worried and troubled about many things. But one thing is needed. Hallelujah. Woo. And Mary has chosen the good part, which will not be taken away from her. You know, when you are distracted by so much serving yourself, by chasing the things of this world, mag-e-end lang ang puso mo sa pag-aalala. At maraming trouble. Amen po ba? One thing is needed, and Mary has chosen the good part. Napansin po ba ninyo yung sinabi ni Lord? Actually, nung binabasa ko po ito, ang sabi niya, Mary has chosen the good part. Hindi naman sa hindi good ang ginagawa ni Martha. Hallelujah! Pero mas merong good part. At yun ang pinili ni Mary. Hallelujah! Kailan ba hindi pinrovide ni Lord yung needs mo? Meron ba? Ano sabi ni David? Sa Psalm 37 verse 25. Psalms 37 verse 25. I have been young, and now I'm old. Yet I have not seen the righteous forsaken, nor his descendants begging bread. Ang sinasabi ni David, ang tagal na panahon, sabi niya. At ang na-observe niya, I have not seen the righteous forsaken. Pero pansinin po ang sabi niya dyan, ang hindi napapabayaan, sabi po niya dyan, mga righteous, mga matutuwid sa harapan ng Diyos, mga taong pinahahalagahan ng kabanalan, mga taong gutom at uhaw sa katubiran. Ang pagkain nila ay ang paggawa ng mabuti. Hallelujah! Amen po ba? Dahil na Jesus, your hunger and thirst for God will be your protection.
I have not seen the righteous forsaken. You know, the Lord has never failed to provide the needs of the righteous. Gusto naman mag-provide ni Lord eh. Gusto naman i-supply ni Lord ang needs mo. But He has a principle. He has a command that we must follow. What is that? Seek ye first Thy kingdom of God and His righteousness. Anong pangako ng Diyos? All these things shall be added unto you. Kapag priority natin kung anong interest ng kingdom ni Lord, and when the Lord is our priority, and what we do, what is right before Him, all these things shall be added to you. Hallelujah! Laging pinoprovide ni Lord ang basic needs ng mga tao. Mga basic needs na naka-indicate prior sa mga verses ng Matthew chapter 6. Ano mga basic needs na naka-indicate doon? Food, shelter, and clothes. Kung mapapatunayan mo yun sa buhay mo, kung ikaw ay namumuhay sa katuwiran, well provided ka dyan. Nakakain mo naman ang gusto mo, tama po ba? Hallelujah! Panay milky, hallelujah! Tingnan mo yung katabi mo, kumukha ng pearl, hallelujah! Nakakain mo naman yung gusto mo. Tama po ba? May sinusuot ka naman. Branded pa nga eh. Tama po ba? May inuuwihan ka naman na bahay. Provision niya ni Lord. Now, feeling kasi natin, hindi pinoprovide ni Lord ang mga pangangailangan natin eh. At ang madalas na nakakaramdam niyan, people who go beyond their needs. Hallelujah, what do I mean? Ang focus kasi mga wants instead of their needs. Kasi kung needs lang natin, walang problema, pinoprovide yan ni Lord. Pero kadalasan sa mga wants natin, hindi align sa will ni Lord. Are you following? Balikan natin yung main context natin sa Matthew chapter 5 verse 6. Anong sabi ni Lord? For they shall be filled. Jesus promised to fill the hungry. To fill them with as much as they could receive. Depende sa capacity na meron ka. In the physical, kapag busog ka na ng pagkain, anong ginagawa mo? Tumibigyan na sa pagkain. Tama po ba? Pero mayroon po akong tita, pero patay na po yun. Kapatid po ng tatay ko, siya po yung uri ng tao na talagang gluttony. Busog na po siya, lalo niya pa po sasaksakan ng pagkain yung ano niya, yung bunganga niya, hallelujah. Alam niyo po yung nagagawa niya para mawala po yung anong tawag doon, parang overdose sa pagkain. Kinakalaw niya po yung lalamunan niya para magsukahin ang kasukan ng ginahin niya. Pero sa mga normal, di ba pag busog ka na, natitigil ka na sa pagkain? Tama po ba? Busog ka na eh. In the physical. No? But in the spiritual, iba. Ibang spiritual hunger. The more na napupuno ka, the more na pinifeel ka ni Lord, the more we are longing for more. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ibalik mo ang gusto mo sa Diyos, kapatid. Hallelujah. You know, isang sign na ikaw ay gutom sa Diyos, lagi kang gutom. Ano lang po siya kasimple. Hallelujah. Hindi boring ang buhay ng mga gutom sa Diyos. Amen po ba? Now, ito po nakita ko na nagiging dahilan ng kawalan ng gutom ng mga tao ng Diyos. Sa Matthew chapter 4 verse 4, alam na po matapos, Matthew chapter 4 verse 4. Ang sabi ni Lord Jesus, but He answered and said, sabi niya, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Ang physical natin na katawan, ang kailangan po niya ng physical food. Tama po ba? What about our spirit? Anong pagkain nito? Word of God. Katulad ng physical na katawan, kapag hindi mo pinapakain, anong mangyayari? Manghihina, papayat, eventually mamamatay. Tama po ba? Same in our spirit. If you don't eat regularly with the Word of God, you will die. Yung kawalan ng appetite sa mga salita ng Diyos ang nagiging dahilan ng kawalan natin ng gutom sa Diyos. You know, common condition among many Christians today. Kaya nga walang joy. Di nasa-sense yung glory ni Lord. Dumaan na si Lord, di pa naramdaman. Hallelujah.
May ginagawa na si Lord, di pa nila makita. Amen po ba? Dahil yung Spirit gutom. You know, you've got to be hungry now. Hallelujah. Amen po ba? You know, hindi ko po matandaan, no? Pero, meron na bang history sa Pilipinas na nakaranas ng famine? Hindi ko po naisip ko lang po agad. Pero kaya sa Pilipinas na nakaranas na po tayo ng tagutom. Pag sinabi po kasi natin may famine ng isang bansa, ang ibig sabihin lang po, merong malalang shortage ng pagkain. Tama mo ba? Ibig sabihin po lang ang supply ng food, kaya marami mga malnourished. But when it comes spiritually, ang kakulangan ng salita ng Diyos sa buhay ng isang Kristiyano nagiging sanhi ng pagiging pride. Nagiging malnourished ang ating mga spirit. Dahil hindi natin pinapakain. Amen po ba? Hindi sapat ang pinapakain natin sa ating mga spirit. Tama po ba? Basahin na natin muna kuya sa Amos chapter 8, verse 11 to 13. Amos 8, verse 11 to 13. Ang sabi po niya dyan, behold, the days are coming, says the Lord God, that I will send a famine on the land, not a famine of bread, nor a thirst for water, but of hearing the words of the Lord. They shall wander from sea to sea, and from north to east. They shall run to and fro, seeking the word of the Lord, but shall not find it. In that day, the fair virgins and strong young men shall faint from thirst. Imagine nagkaroon ng famine sa Israel. Famine of God's word for a long time. At dahil sa famine na yan, meaning walang word of God na dumarating sa kanila, sabi sa verse 12, they wander from sea to sea. Yan ang nagagawa. Kapag walang word of God, you will begin to wander. Di mo alam sa kanunta. Mangangapa ka. Pansinin po ninyo, sabi sa verse 13, they shall faint from thirst. Manghihina ka. Mawawalan ka ng consciousness sa mga bagay patungkol sa Diyos. Amen po ba? Pero ang good news po, if ever man na nawala na ang appetite mo o yung gutom mo sa salita ng Diyos, pwede pa rin itong bumalik. Pero ikaw na po ang mag-i-initiate. May part ka na kailangan gawin. Jeremiah 15 verse 16. Jeremiah 15 verse 16. Your words were found, and I ate them. 15:16 in Jeremiah. Your words were found, and I ate them. And your word was to me the joy and rejoicing of my heart. For I am called by your name, O Lord God of hosts. Kailan mo pwedeng matagpuan ng isang bagay na nawawala? Pag inumpisan mo maghanap, tama mo ba? So yun ang part po natin, hanapin ang salita ng Panginoon. Palingan mo yung Bible mo. Amen po ba? Madalas po kasi ang nagiging problema, we're just too busy getting satisfied by things other than God. But I pray starting today, ang magiging satisfaction mo ay ang Diyos. In Jesus' name. And all God's people say, Amen. Now, pahuli. Kung gusto natin bumalik ang gutom natin sa Diyos, ito po ang isa sa pinaka matinding disiplina na dapat pagdaanan lahat ng mga Kristiyano. Yung iba matutuwa siguro, pero yung iba hindi. Everybody say fasting. See? Fasting. When we fast, di po ba nagiging aware tayo sa physical hunger natin? Tama po ba? And that physical hunger can lead to a spiritual hunger as well. Huwag mo nang hintayin yung prayer and fasting monthly. Gawa ka na sarili mong special fasting.
Amen po ba? Kung iba-value lang natin ang lubos ang prayer and fasting, mararamdaman po natin, tama po ba? Hallelujah! Thank you, wonderful Jesus. Mararamdaman po natin ang pangangailangan natin sa presensya ng Diyos, tama po ba? Thank you, Jesus. Kaya nga po lahat po ng mga nagsuserve during Sunday, let me remind you again, fasting po yun. Lahat po na tumatayo po sa harapan during Sunday, naka-fasting po yan. Amen po ba? Maybe ang kailangan mo din i-fast ay hindi lang pagkain. Maybe ang kailangan mo din i-fast ay mga bagay na kumukuha ng attention mo sa Diyos. Yung hectic lifestyle mo, yung hectic schedule mo. Amen po ba? Sabi ko sa kapatid mo, bawas mawasan mo ng SNR. Hallelujah. Mas bawasan mo yung pag-umol. Amen po ba? Yung pag-spend mo ng time sa iba't ibang mga social media platform. Kaya nga po yung iba na social ka lang ako eh. Tinatanong ko na lang po yung sarili ko, bakit na siya nag-post ng gano'n? Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Masasaya at buo ang mga tunay na naghahanap sa Diyos. You know, nawa after hearing the message this morning, ma-realize natin that He alone can completely satisfy our soul. Let's all stand. Thank you, Jesus. Thank you, wonderful Jesus. Thank you, wonderful Jesus. Now I believe. I want you to close your eyes and just bow your head. Just fix your eyes on Jesus. Huwag mo muna iintindihin yung mga distractions sa paligid mo, kapatid. Hindi po ito katulad nung nakaraang Sunday. I believe something special ang gagawin ni Lord this morning. Hallelujah. Sa mga taong babalik sa kanilang gutom sa Diyos. I want you to leave your hands. I just want you to bow your heads. Thank you, wonderful Jesus. Thank you, wonderful Lord. Maybe kapatid, yung excited mo kay Lord, di nakatulad ng dati. Maybe yung gusto mo ngayon, di nakatulad ng dati. Maybe yung pagkahanap ko sa mukha ng Diyos today, hindi nakatulad ng pagkahanap mo before. Maybe yung karanasan na nararanasan mo sa Panginoon today, hindi nakatulad before. And the reason is, yung kabalaan ng gutom sa Panginoon. Sheila. Begin to commune with Him right now. Just pour out your heart. Pour out your heart to the Lord. Just come as you are. You don't need to pretend. Hindi mo kailangan magpagkat. Just come as you are. Sabi po ng word ni Lord, lahat ng lumalapit kay Jesus ay hindi niya itinataboy. When we come to Him in repentance, when we come to Him in humility, nagpapakumbaba ka, hallelujah, hindi ka itataboy ng Diyos. Just commune with Him right now. Hallelujah. Pura mo yung puso mo, pura mo yung heart mo kay Lord. Hallelujah. Huwag mong intindihin yung katabi mo, kapatid. Huwag mong intindihin yung nasa left mo, nasa right mo, intindihin mo si Jesus. Ang pagtuunan mo ng pansin si Jesus.
is just waiting. Katulad ng ama sa prodigal son. Inihintay niya yung anak niya na bumalik. At nung makita niya yung anak niya na patakbo, pamalapit sa kanya, sinalubong niya. At wala kang mababasa sa scripture na kinondemn niya yung anak niya. Wala. Niyakap niya, sinuotan niya. Hallelujah. At pinaghanda niya. At ang sabi niya, ito ang aking anak. Napatay at muling nabuhay. Natagpuan niya yung anak niya. Pero yung anak niya siya yung gumawa ng desisyon para bumalik sa kanyang ama. Just come as you are. Kung ano yung spiritual condition mo, kung ano yung kalagayan ng puso mo, just come as you are. Just cry out to Him. Pour out your heart to the Lord. Shahila mano para niriyaka tayo na ba? Nasa tamang lugar ka, kapatid. Hallelujah. Sa church na ito, hindi ka pagtatawanan. Hallelujah. When you pour out your heart for God, when you cry out to the Lord, walang tatawa sa'yo. Hallelujah. Just pour out your heart to Him right now. Shahila mano para. Lord Jesus, restore a hunger and thirst for you, please, Jesus. Restore our hunger and thirst. Let's worship the Lord. Hallelujah. Restore our hunger and thirst for you, Lord God. Shahila. Just bow your heads, just close your eyes. Hallelujah, may gagawin si Lord, yes. Kaligayahan na kami sa piling mo. Iyak mo lang kay Lord, iyak mo lang kay Lord. Hallelujah. Kakayaban ang bumula sa'yo. May gagawin si Lord sa mga, hallelujah, sa mga babalik sa kanyang gutom. Hallelujah, hallelujah. Kaligayahan na kami sa piling mo. Wala nang hahanapin pa. Wala nang naisip pa. Kundi mamalagi sa piling mo. Aming Ama, wala nang papantay sa'yo. Nag-iisang Panginoon, hayaan namin sinampo. Yes, kapatid, huwag mo pigilan. Yes, huwag mo pigilan. May ginagawa na sila sa puso mo. Yes, sa hirap ang kaparate. Huwag mo pigilan yung iyak mo. Yes, just cry out to the Lord. Cry out to Him. Hallelujah. Pour out your heart. Pour out your heart. Yeah. Yeah.
Now, baka po ninyo yung mga kamay, hallelujah. Tatanungin ko po kayo ng isang tanong. Sino po dito yung gusto mong bumalik yung gutom mo kay Lord? Taas ang kamay, hallelujah. Kung hindi ka gutom kay Lord, huwag mong itaas yung kamay mo. Pero kung gusto mong bumalik yung hunger and thirst mo for God, taas mo yung kamay mo, hallelujah. Thank you, Wonder. Huwag mong ibababa. Kung hindi ka gutom, huwag mong tataas. Pero kung gutom ka, itaas mo yan, hallelujah. Continue to worship the Lord, hallelujah. Shahila mato para. Just continue to worship the Lord. Huwag mong ibababa yung mga nagkas na kamay, hallelujah.
is waiting. Hinihintay ka na, Lord. Yes! Sing us higher. Worship to the Lord. Begin to fix your eyes on Him right now. Huwag ka muna mag-isip na mga bagay, kapatid. You know, the Lord is healing someone here. May pinapagaling si Lord from emotion. May pinapagaling si Lord from emotion. From emotional turmoil. The Lord is healing you right now. Receive it. Whatever you want, receive it right now in the name of Jesus. From the last few days, you are confused. Your heart is troubled. But it has been lifted up right now. Pinagdanan ni Lord right now. Receive it, receive it. Receive it. Yes, yes, yes. Yeah. Say it out. Yeah, receive it. Receive it. Receive it.
gawa-gawa yung mga luha mo, kapatid. Iyak yan ang mga desperado gustong bumalik sa Diyos. Iyak yan ang puso ko to, matuhaws sa Panginoon. Huwag mo pigilan, kapatid, just pray your heart. Naiintindihan ni Lord, pagod ka. You're going through something. But He will meet you where you are. Sasalubungin ka ni Lord. Takbo! Pabalik sa Kanya! Hallelujah! He's just waiting. Takbo! Pabalik kay Lord. Yes! Yes! Oh God! Spirit of God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Oh God. Receive all the glory and all the praise. Thank you, wonderful Jesus. Thank you, wonderful Jesus. Thank you, wonderful Jesus. Thank you, wonderful Jesus. Thank you, Lord. Tayo tayong lahat, hallelujah. Lift your hands to the Lord. Taas mo lang yung kamay mo sa Panginoon. Just lift your hands to Him. Ko sabihin mo. Thank you, Lord. Wala nang hanapin. Sabihin mo sa Kanya ngayong umaga. Wala nang papantay sa'yo. Nothing in this world can satisfy, Lord. It's not coming. My contentment and my satisfaction only be found in Jesus. Hallelujah. Kaya ang naisip ng puso ko, sabihin mo. You may be seated for a while. Just remain in the spirit of worship and in prayer. Hallelujah. And please distribute the elements for communion. Hallelujah. Thank you, wonderful Jesus. I believe pinagaling ka ni Lord.
Pinalaya ka ni Lord this morning. Hallelujah. Thank you, wonderful Jesus. Meron pong pinagaling si Lord. At pagkatapos pong makareceive ng healing ng taong ito, ang sabi ni Jesus sa kanya, sin no more. After niyang tinanggap ang healing, after niyang tinanggap yung restoration, after niyang tinanggap yung kanyang deliverance, ang sabi ni Lord sa kanya, sin no more. O baka may mas malala pang mangyari sa iyo. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Just remain in the spirit of worship and prayer. Thank you, Jesus. On the same night in which he was betrayed, he took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "Take it, this is my body, which is broken for you. Do this in remembrance of me." Wonderful Jesus, Lord, we thank you for what you've done. Thank you for healing us. Thank you for setting us free, Lord. Thank you for touching our lives in our hearts once again. Thank you for restoration. Thank you for reconciliation.
Salamat, Panginoon, sa lahat ng ginawa mo sa amin sa umaga nito. Salamat sa bawat lupa na inipon ng iyong mga anghel. Salamat po, Lord Jesus, sa mga pusong binago mo. Sa mga puso, Lord Jesus, na umiiyak ng panibagong gutom at uhaw sa iyo. Our lives will never ever be the same again. Naging posible po ang aming naging karanasan sa umaga nito dahil sa ginawa mo sa krus. Lord Jesus, we remember you this morning. As we eat this bread, we remember all your sacrifice, Lord God. All your sacrifices, all your efforts, lahat ng pagod, gutom, at uhaw na tinamo ng iyong katawan. Thank you, Lord Jesus. And Lord, as we partake this bread, Lord God, Lord, heal right now. In the name of Jesus. Those who are in need of healing, be healed in the name of Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Meron po dito, hallelujah, I believe, sa mga nakarang mga araw, para kang may nanigilo sa ipin or something, discomfort sa bibig mo, God is healing you right now. In the name of Jesus, be healed. Receive it right now. Oh, glory to you, Jesus. Be healed. Be healed in the name of Jesus. Hallelujah. Lord, anumang healing ang kailangan ng kanilang katawan, emotionally, mentally, spiritually, Lord God, heal them in the name of Jesus. Receive it in the name of the Lord. Receive it in Jesus' name. Thank you, Lord. Thank you, wonderful Jesus. Let's partake the bread. Hallelujah. In the same manner, we also took the cup after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. This do as often as you drink it in remembrance of me." Just begin to thank the Lord in your own special way right now. Pasalamatan mo siya sa dugo na umago sa krus para sa iyo. Yung dugo na yan, hallelujah, personal yan, ibinigay ng Panginoon para sa iyo. Salamat sa dugo mo, Lord, na umago sa krus. Lahat ng dugo na lumabas sa iyong katawan para sa amin, nagpapasalamat kami, inaalala po namin iyon sa umaga nito, Lord Jesus. At pinasasalamatan ka namin sapagkat ikaw ay mabuting Panginoon sa amin iyong mga alipin. Salamat po, Jesus. Pinupuri ka namin at sinasamba. Lord, hallelujah! In the name of Jesus. In the name of Jesus, let your people be made whole once again in the name of Jesus. Lord, I break every curse, every spell. Oh, Panginoon, na binitawan ng mga tao laban sa kanila sa isip, sa salita, I break it in the name of Jesus. For no weapon that is formed against us shall prosper. And every tongue that shall rise against us in judgment, I condemn it in the name of Jesus. Pinapawala ko yung bisa ng kapangyarihan sa pangalan ng Jesus. I pull out every arrow of curse in the name of Jesus. Every negativity, I break it in the name of Jesus. Thank you, wonderful Lord. Jesus, fill, Lord God, every longing, yung void sa aming mga puso, fill it, Lord Jesus. Hallelujah. Through your Holy Spirit. Thank you, Lord. In Jesus' name. Let's drink the cup. Lahat po ng mga pinagaling, pinalaya, nirefresh ni Lord this morning. Shout, Amen. Hallelujah. Palakpakan po natin si Lord. Can we give the Lord a mighty, mighty hand of praise? Hallelujah. With the best na palakpakan sa Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ay, salamat po. Good afternoon po. Gutom na po ba ang lahat? Sa Hebrews 12 po, verse 9. Sabi niya po dito, bukod dito, ay nagkaroon ng mga
Ama sa laman upang tayo disiplinahin at sila'y ating ginagalang. Hindi ba dapat sa tayo'y lalong pasakop sa Ama ng mga Espiritu upang tayo'y mabuhay? Sapagkat tayo'y kanilang dinidisiplina ng maikling panahon ayon sa kanilang minamabuti. Ngunit dinidisiplina niya tayo alang-alang sa ikakabuti natin upang tayo makabahagi sa kanyang kabanalan. Subalit ang lahat ng disiplina sa kasalukuyan ay tila hindi kanais-nais, kundi masakit. Subalit sa hinaharap ay magdudulot ng mapayapang bunga ng katwiran sa mga nasanay sa pamamagitan nito. Kaya itaas ninyo ang iyong mga kamay, ang mga kamay na nanghihina, at muling palakasin ang mga tuhod na nanlulupaypay. At gumawa kayo ng matuwid na landas para sa inyong mga paa, upang huwag malinsad ang pilay, kundi pagkus ay gumaling. So focus po tayo dun sa, sabi niya, subalit ang lahat ng dinidisiplina ng Panginoon sa kasalukuyan ay tila hindi ka nais-nais. No, sa paghahandog po natin sa Panginoon, dito, sino po dito, no? Siyempre po yung mga tatay dito, no? Diba po, pag dinidisiplina niyo po yung mga anak niyo, diba, hindi naman ibig sabihin pag pinapalo niyo sila or kinokorek niyo sila, hindi niyo na sila mahal. Diba? Tama ba, Brother Junel? Diba? Hindi naman porke pinapalo niyo sila or kinokorek niyo sila is hindi niyo sila mahal. Pero pagkus, mahal niyo ba sila kasi tinutuwid niyo sila. Ganon din ang Ama natin na nasa langit. Si Lord, dinidisiplina niya tayo, kaya niya tayo gusto maghandog. Gusto niya na ihandog natin yung puso natin, ihandog especially yung tithes natin, no, yung offering natin kay Lord, yung pinapa-offer niya sa atin. Sabi nga sa Bible na obedience is better than sacrifice, no? So yung obedience natin, pinapahandog niya sa atin yon. Bakit? Kasi mahal niya tayo. Hindi man natin maintindihan minsan bakit niya pinapahandog yung mga bagay na ito, lalo na yung minsan yung mga bagay na gustong-gusto mo, yun yung pinapahandog niya sa'yo, yung mga bagay na pinangahawakan mo, no? Yung mga mali na hindi mo ikakabuti, yung offense, yung jealousy, yung insecurities, yung wrong mindset, yung mga bagay na nagpaparumi sa'yo, yan yung pinapahandog ng Panginoon. Yan yung pinapabigay niya sa Kanya. Dahil bakit? Mapapalitan ito ng buhay. No, kung makikita natin sa Bible, yung Word of God is yung buhay siya, no? Buhay siya, no? At lahat ng na kay Lord, lahat ng binibigay ng Panginoon ay buhay. Sabi na dito, itaas ninyo ang mga kamay na nanghihina. Alam po natin lahat tayo na experience na po natin yung nanghihina tayo, no? Na-experience na din po natin na napagod sa ministry, napagod sa mga gawain para kay Lord, especially. At muling palakasin ang mga tuhod na nanulupaypay. Kung nanulupaypay ka ngayon, nakikita mo sa sarili mo, nagkukulang ka na sa ganito, ganyan, hindi ka kinakondem ng Lord. Bagkus sinasabi ng Panginoon, at gumawa kayo ng matuwid na landas para sa inyong mga paa. If you will, no, gagawin mo sa sarili mo, if you will change your mindset, your heart, if you will go towards the Lord, if you will come to the Lord, no, hindi ka na mapipilay. Sino dito napilay na? Ako dati napilay ako, tapos di ako makalakad. Hindi ko magawa yung mga dapat kong gawin. Pero kung ikaw, sa sarili mong paa, titignan mo yan, yung buhay mo, aayusin mo, no, yung prayer life mo, aayusin mo yung attitude mo, aayusin mo yung mindset mo, aayusin mo yung character mo, especially aayusin mo yung relationship mo kay Lord. If you will do it,
hindi ka mapipilay. Kundi bagkus, ikaw ay gagaling. Okay po. So, sa larangan po ng paghahandog, it requires your heart. Ang Panginoon tumitingin sa puso, hindi sa ginagawa mo. Hindi lang sa ginagawa mo. Sa Psalms ay ikaw po yung makakagawa niyan. Ikaw po ang makakatulong sa, tutulungan ka ng Panginoon, pero ikaw makakatulong sa paa mo. No? Sa Psalms 37:25, Psalms 37, wait. Nabanggit po ito kanina. Ako yung naging bata. Sino po dito naging bata na? Hindi ka naman tumanda kung hindi ka naging bata, di ba po? Walang kasi bata kayo lahat. I have been young, and now I'm old. Yet I have not seen the righteous forsaken, nor his descendants begging for bread. So, ang Panginoon, kapag dinidisiplina ka niya, minsan po, di ba, hindi naman ka nais yung mga disiplina ng Panginoon. Minsan, kulang na yung pera mo, no? Tapos nakalimutan, yung alam mo yung kakasahod mo lang, or kakaano mo lang, or kakakuha mo lang nung yung allowance mo, tapos bigla, gusto ko ng ganito, ganyan, tapos nabigla ka na lang wala yung tithes mo. Nabigla ka na lang na, asan yung tithes ko? Nagastos ko yung tithes ko. Pero ang Panginoon, kapag ikaw ino-honor mo ang Panginoon sa larangan ng paghahandog, hindi ka niya pagkukulangan. Nandoon pa po ba tayo doon sa kasahod mo or kakuha mo ng allowance mo or may nakuha kang itatabi mo na agad yung tithes mo or ikaw hinuhuli mo yung tithes mo. Tsaka na, pag na na lang, tas hanggang magagastos mo na. Ang Panginoon, kapag ikaw naging faithful ka sa maliit, naging disiplinado ka sa paghahandog mo sa Panginoon, hindi ka niya pagkukulangan. Even the wisdom that you need, ibibigay ng Panginoon. At doon makakalakad ka ng maayos. At doon ma-encourage mo yung mga kapatid mo. At doon magliliwanag ka. Yung mukha ng Panginoon ay magliliwanag sa iyo. Sa Psalm 73, last verse, verse 25, whom have I in heaven but you? Wala po tayong ibang uuwian kundi si Lord. Kung gusto mo umuwi kay Lord, ibigay mo yung nararapat sa Kanya. And there is none upon the earth that I desire besides you. So, kapag alam mo sa sarili mo na wala akong ibang uuwian, wala akong pinaka-importante dito, kung hindi si Lord lang, doon magiging desire mo si Lord. Doon magiging mas hungry ka, katulad ng preaching para kay Lord. No? Let us be, huwag tayo magalit kay Lord pag dinidisiplina tayo, lalo na sa paghahandog. Kasi once na binigyan ka ng training ni Lord dyan, na lagi mong itinatabi yung tithes and offering mo kay Lord, nasa Malakay 3:10 yan, no? Na ibigay natin yung ikapo natin sa Panginoon. No, kapag binigay natin yon, kasahod mo, no, strategy, kasahod mo, alisin mo na agad yung tithes mo. Pinaka-priority mo yung tithes mo kaysa sa bills mo, kaysa sa mga babayaran mo na tuition. Kasi kapag si Lord, para ka nagdi-deposit sa Kanya at ibabalik niya ng siksik-liglig at umaapaw. Sige po, let's pray. Thank you, Lord Jesus, Lord God. We thank you, Lord, for your word, Lord God. Help us, Lord God, to always be hungry, Lord God, to obey you, Lord Jesus. And Lord, alam po namin kayo po yung makakapag-satisfy sa amin, Lord God. At alam namin ikaw ang makakapagpuno sa amin, Lord Jesus. And Lord, right now, Lord God, kung puno kami, Lord God, ng mga ibang bagay, Lord God, Lord, i-empty mo po kami, Panginoon, upang, Lord, makakapagpuno ka sa amin, Lord God. Lord, once na po namin nakita kawawa yung sarili namin dahil, Lord God, sa kawalan, Panginoon. Pero Lord God, I know, Lord God, you are the God, Lord God, of
Lord, who gives us prosper, Lord God, in our lives, Lord God. Lord, kung nakikita namin yung sarili namin, Lord God, nagkukulang, Panginoon, Lord, patawarin niyo po kami, Panginoon. Lord, wash us with your blood, Lord Jesus. Lord, bless, Lord God, yung mga kapatid ko, kami, Lord God, na nasa church na to, Lord God, na maging faithful sa tithes and offering namin sa inyo, Lord God. Maging faithful, Lord God, sa paghahandog namin sa inyo, Lord. At maging cheerful, Lord God, at hindi mabigat sa aming mga puso, Panginoon. Kundi, Lord God, nagiging delighted kami, Lord God, to do your will, Lord Jesus. We thank you, Father. We thank you, Holy Spirit, Lord God, bless this time, Lord God, in Jesus' name. Amen. Sige po. Sige po tayo lahat. Hallelujah. Pag hinihintay natin. Pwede kayong magwala. Hallelujah. Naalala ko lang po yung prodigal son. Hallelujah. Di po ba nung bumalik siya sa kanyang tatay, ano ginawa ng ama niya? Nag-celebrate. Amen po ba? Amen po ba? Nagpaparty yung tatay. Amen po ba? Thank you, Lord. This time, sasayaw tayo sa Panginoon. Let's all stand. Praise God. Hallelujah. Kung pinalaya ka, pinagahingan ni Lord. Hallelujah. Give your best praise to Him. Amen po ba? Let's worship Him. Hallelujah. Pagpalating natin mga kamay. Clap your hands to the Lord. Hallelujah. Come on, clap your hands to the Lord. Hallelujah. Hey. Yes, Lord. You have rescued me. Jesus is alive. Come on, Santa, sing it on. You have won the day. Shout it out. Jesus is alive. Come on, church. Jump, jump, jump. Come on, jump, jump. Oh, happy day. Happy day. You wash my sin away. Oh, happy day. Happy day. I'll never be the same. Come on, clap your hands to the Lord. Kung masaya ang pinalaya ka ng Lord, sayawan mo sa kanyang umaga. Hallelujah! Thank you, Jesus. Standing in that place, realize, giving face to Him. I am say, Jesus, you are mine. I'm mine. There is joy and perfect peace. And there's joy and perfect peace. Every day, finally we'll see. Celebrate, Jesus is. Ready for my hand? Come on, come on, come on. Happy day, happy day, you wash my sin away. Oh, happy day, I'll never be the same. Oh, happy day, you wash my sin away. Oh, happy day, I'll never be the same. Come on, try to keep your back. Oh, what a glorious day. Come on, sing with us, sing with us. What a glorious day. Yes, Jesus, like you are saving. What a glorious day. What a glorious day. Glorious day. Shout this name. Yes, 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 yes. Happy day. Come on, sing it out. Happy day. Rub your hands
Bibigyan ako ng tatlo. Let's shout, lead by me. Hallelujah. 1, 2, 3. Hallelujah. 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 The Lord bless you. The Lord give you. The Lord make His face to shine upon you. Lift up His countenance upon you. Be gracious unto you. And give you peace. In Jesus' name. And all God's people shout, amen. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Give the Lord a mighty hand of praise. Thank you, Jesus. Greet one another. Hanap ka na 5 na tao sa likod sa Kanya.